and day. And by faith we can see it afar, for the Father waits over the way, to prepare us a dwelling place there, in the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore, in the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore, we shall sing on that beautiful shore, the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Last verse. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love, and the blessings that follow our days, in the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore, in the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. Amen. Alright, thank you for continuing to worship kahit na ganito yung panahon. Sayang, kaya itong ano ba sila? Ang nakakaalis na. Pero nagsabi yung sa gobyerno na pwede natin gawin. Oo nga, kasi naman tayong susi. Ayun. Pero okay lang yan mga kapatid dahil dyan yung makikita mga kapatid yung, yung epekto ng glutathione. Walang effect. Alright, doon ba tayo sa mga announcements natin. So, mga reminders lang. Buti nga dito sa atin ay hindi malakas yung ulan and nagkakaintindihan pa rin. Okay? Maganda pa? Maganda. Okay, that's good. Ilayo na natin yan. Walang effect yan. Alright, yung announcements natin. Unang-una yung missions conference na or mission Sunday natin this coming Sunday na, August 3. Okay, so natin kakalimutan yan, ipag-pray natin. And of course, ipag-pray din natin yung ating speaker, si Pastor Ronnie Payos. Remember, yung theme po natin is a heart for missions. At yung focus ko dito, sana, yung purpose ko is hindi lang para sa local missions yung maging focus natin, pati sa foreign missions. So, ito ay, gusto ko sanang mabago yung pananaw natin about missions. Na, hindi lang ito parang bagay na kailangan gawin at suportahan ng church. Gusto ko ma-involve yung bawat isa sa atin. Meron tayong puso talaga para sa missions. Kasi kahit na sabihin natin, involved tayo sa missions, pero yung puso natin ay wala talaga sa missions, parang ang tingin natin sa missions ay pabigat. Okay? Kaya gusto ko na mas ma-involve hindi lang yung pera natin or yung presensya natin, but more yung puso natin sa missions. Okay? So yun po, ipag-pray natin yan sa this coming August 3. And also, later on dun sa group chat, i-add ko na yung ating grocery, yung para sa grocery natin. Ngayon alam ko na marami sa atin is, of course, sa panahon natin ngayon, nag-prepare tayo sa mga darating pa ng mga bagyo. Kaya yung sa grocery, kung ano lang po yung kaya nating ibigay. Okay, kung ano yung kaya nating may dagdag sa grocery natin. Anyway, may prepare naman na po kami na
Si Sister Angel may prepare na ng budget para sa missions. Pero kung mas marami sana, mas maganda. Okay? So, yan po, again, magdagdag po tayo doon sa ating grocery. And also, August 2, yun nga po yung yung dedication ni Bian, yung anak nila Sister May, tsaka ni Brother Stevin. So, sa August 2 po yung, August 3 actually yung kanyang birthday. Pero alanganin nga kasi yun yung mission Sunday natin. Kaya nag-decide sila na i-celebrate na lang ng August 2 doon sa kanilang lugar sa Marcos Highway. So maganda na tayo as a church ay ma-involve doon. We will go there sa morning, mag-soul winning around 10. And then pagdating ng 11 ay magsimula na tayo ng service doon sa kanilang bahay. Okay? So yun yung gagawin natin. Amen ba? Amen. Alright. Okay. So August 3 and August 2, pag-pray po natin yun yung mga pinaka-importante yung gagawin natin. Alright? Now, meron bang mga brethren na may sakit ngayon sa panahon natin? Nandiyan si Sir Hector. Okay, pag-pray natin yung kanyang health. Sino pa po? May gaya na Sister JC. Kaka-message lang sa akin yan. Sister JC, hindi ko alam pati yata si Johnny, kaka si JM. Okay? So pag-pray natin sila, kaya wala po sila ngayon. Sila Sister Lay. Okay? Pag-pray natin si Sister Lay. Si Brother Dustin. Huwag na. Pag-pray natin si Sister Lay. Siyempre, hindi makakapunta si Brother Dustin na iwanan niya yung mag-iina niya. Okay? So pag-pray natin si yung Paz family. Sino pa? Meron pa ba? Alright. Meron ba kayong mga kamag-anak na nasalanta ng bagyo? Wala. Balance na dyan ka? Safe mo? Okay na? Iabay lang. Medyo pagdating na katabi. Ay, ganun. Mumano yun, nakakatakot din. Yung may nahuhulog na bato. Okay? So yun. Pag-pray natin. Sino pa? Meron pa po? Nabaha sa noon yun, dagupan, sa ilalim. O yung mga kamag-anak doon. Alright. Okay, so bago po tayo magpatuloy, let's have a short prayer. Manalangin po tayo para sa mga kapatid natin. And of course, sa ating lugar, safety rin ng bawat isa. Okay, once again, let us pray mga kapatid. Once again, Father God, kami po ay nagpapasalamat sa panahon na kami po ay pwedeng mag-worship sa inyo kahit po sa ganitong panahon. We thank you, dear Lord, sa safety muli na binigay niyo sa amin. But this time, Panginoon, we remember our brethren, first of all, na may sakit. Sila Sir Hector, sila Sister JC, Sister Joey, si JM, and ganoon din po ang family ni Brother Dustin, sila Lay, at si Aidan. Ganoon din po, Panginoon, ang bawat sa amin, Panginoon, na may karamdaman sa panahon na ito. We pray, Lord, na Ikaw po magbigay sa amin ng kalakasan. Nang ganun po ay makapag-recover kami. And we can continue to worship and to serve you, dear God. We also pray, Lord, for our brethren, Panginoon, na sinalanta ng bagyo. Again, we remember our brethren sa Pangasinan, especially po sa Dagupan, sa Bulinaw, sa Dasol. Ganun din po, Panginoon, for our brethren sa San Fernando, sa Bawang, sa mga kamag-anak po namin, Panginoon. I pray na Ikaw po ang patuloy na mag-provide para sa kanila. And I pray, Lord, na sa panahon na ito ay ma-realize po ng bawat sa amin ang na sa ganitong panahon, Panginoon, ay wala pong pwedeng kaming lapitan, kundi Ikaw lang. And this time, we will also remember, Panginoon, na sa panahon na ito, wala pong kwenta ang material things. Wala pong kwenta, Panginoon, ang mga bagay na nagiging focus namin at nagiging distraction sa buhay namin. Bagkus ang importante sa mga panahon na ito, Panginoon, na Ikaw lamang. So, once again, dear God, we thank you for this time that we can pray. I pray, Lord, na Ikaw po sana ang patuloy na mag-bless ng bawat sa amin. And ganoon din po dito sa aming syudad, Panginoon. Please bless our brethren, our neighbors,
And ganoon din po ang aming local government as they continue to help out and to reach out to those who are in need right now. So once again, Panginoon, please use us as an instrument of your blessings and also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. And also mga kapatid, yun, dagdag ko na sa announcement. Meron kasi tayong mga kapitbahay dito sa Outlook Drive na landslide. I think 30 people sila. Okay? Kaya pinapakontak ko kay Sister Angel yung kung ilang families yung nasa lanta. Kasi ang problema doon is na landslide yung mga bahay nila. So wala silang, kasi wala, di ba? Andun yung mga gamit pero punong-puno ng putik. For example, naka-work from home yung mga yun, sila yung mga computer, sila yung mga laptop. Kaya siguro, pinapatanong kay Sister Angel kung ilang family at kung ano yung mga immediate needs. Okay? And kung kayang tumulong yung church natin, tutulong pa tayo. Amen? At napakaganda po nun kasi very important yung ma-reach sila ng gospel. Pero at least makita rin nila na yung church natin may pakialam din sa kanila. Kaya bilang kasi pag sinabing church minsan parang tingin ng iba dyan, kailangan magbigay ng pera. Hindi. At least makita nila yung church natin may pakialam naman sa community. Okay? But of course, ang main purpose natin doon is, tulad ng sinasabi ng Bible, love thy neighbor as thyself. Okay? Basically, yan po ay isa sa mga itatakal natin sa lesson natin later on. So, ganun po. At kung meron kayong mga kapitbahay siguro, mga kamag-anak na pwedeng matulungan ng church, sabihin kayo sa amin, siguro yun naman po ang mas priority. Diba? Yung mga sa immediate relatives ng church natin. Okay? So kung may mga kakilala kayo, kamag-anak, na nangangailangan ng assistance, hindi man natin maibigay yung lahat, pero at least makatulong man lang ng konti. Okay? Yun yung gagawin natin. Kailangan namin ng 50 kilos na bigas. Okay? Meron kaming 1 kilo. Meron kaming 5 kilos. 10 kilos. Pwedeng tumulong. Diba? So, kaysa naman tinitingnan lang natin at hindi tayo tumutulong. Sinabi ng Bible, nakita mo yung kapatid mo na nangangailangan tapos hindi mo tinulungan, pinigilan mo pa yung sarili mo. Anong klaseng pag-ibig meron ka? Okay? Alright, let's go ahead and have one more song. A cappella muna tayo. Dapat, lagay na natin yung gitara dito. Okay? Andyan naman si Brother Edgar. Si dating member ng Black Sabbath. Okay. Patay na yung singer nila. Alright, let's remain seated please. Tawagin natin si Brother RJ para mag-solo. Sundan natin siya. Para lahat. Ano yung next one? Amen of Rest. Kaya maano pa to, slow pa. Ito na lang po para alam natin lahat. Amen of Rest. Page 138 po. Page 138. Ano na po? Let's sing all together mga kapatid. Beginning from first verse. My soul inside exile, ready sings. My soul inside exile was out on life's feet, so burdened with sin and distress. Still I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered the haven of rest. I anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wide stormy deep. In Jesus
Jesus I'm saved evermore. The song of my soul, since the Lord made me whole, has been the old story so blessed of Jesus who'll save whosoever will have a home in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Last verse. Oh, come to the Savior, He patiently waits to save by His power divine. Come anchor your soul in the haven of rest, and say, my beloved is mine. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Amen. Alright, thank you very much. Napakagandang kantahan. Okay? Naalala ko tuloy nung sa main church dati. At least dito, pag ako nag-preach, rinig pa rin sa likod. Dun sa main church, pag nawalan ng kuryente nun, tapos mag-preach kami, ang hirap sumigaw doon kasi masyadong malawak. Kaya okay din yung yung maliit na space or mababang ceiling. But anyway, let's open our Bibles please in Luke, in the book of Luke. And chapter 10. And basahin po natin yung verse 25 and verse 37. Luke chapter 10 in verse 25 and on verse 37. Let's all stand at least at basahin po yung verse 25 at do your best to read verse 26. Medyo, bakit naman kung sabihin ko, doon kayo lahat. may loud or may liwanag. Okay? And then sabay-sabay tayo sa verse 37. Okay, verse 25, ang sabi ng Bible, Luke chapter 10. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Verse 26. He said unto him, what is written in the law? How readest thou? And in verse 27, and he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which cheated him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place,
stream and look on him and pass by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. And when he came and bound up his wounds, poured oil and wine, and set him on his wounds, and brought him to the inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of his drink and his hours, they were working under enemies. And he said, He that showed mercy on him, altogether, verse 37, and begin. And he said, He that showed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go and do thou likewise. Once again, let's pray. Once again, Father God, sa aming pong pag-aaral ngayong umagang ito, ikaw po ang manguna, Panginoon, sa aming kalagitnaan. I pray, Lord, sa lesson po na aming titignan, sa aming nabasang talaga, Panginoon, ikaw po ang mag-impress sa bawat sa amin at mag-convict sa bawat sa amin na bilang mga mananampalataya, Panginoon, ay maging matulungin po kami at maging kind kami sa kapwa naming tao. And I pray, Lord, na ikaw po sana ang magbago sa kaisipan ng bawat sa amin sa magitan po ng iyong salita. At hindi po ito kayang gawin ng kahit sino man, kundi po ang iyong Holy Spirit lamang at ang iyong salita, Panginoon. So once again, dear God, we ask for your wisdom and your guidance through the Holy Spirit. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng sapat na karunungan, nang sa ganun po ay may pahayag ko ng maayos ang iyong salita. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, be seated please. Pwede na po umupo. At ang title po ng ating lesson this morning, mga kapatid, ay kitang-kita po doon sa ating nabasa doon sa kwento ng Good Samaritan or the Samaritan is showing kindness to others. Okay? Pagpapakita ng kindness or ano bang Tagalog ng kindness? Mapagkawang gawa. Okay? Kindness. Kabutihan. Pagpapakita ng kabutihan sa ibang tao. So, Christian kindness, mga kapatid, napag-uusapan po natin ito. But oftentimes, ang nai-focus natin ng Christian kindness is sa loob lang ng church. Ephesians chapter 4, verse 32, And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as Christ Himself hath forgiven you. Okay? So, wala naman pong problema doon when we talk about kindness to other Christians. Galatians chapter 6, verse 10, sabi rin is, do good unto all them, especially unto them who are of the household of faith. Okay? So, napakaganda mga kapatid that we are kind to our fellow brethren. But let me just mention mga kapatid that when it comes to kindness, ay hindi lang po ito limited sa loob ng church. Okay? Hindi yan limited mga kapatid doon sa mga kakilala lang natin. Hindi rin yan limited mga kapatid doon lang sa mga mabubuting tao. Hindi rin yan limited mga kapatid doon sa mga gwapo at magaganda lang. Ganun, di ba? Tutulungan kasi maganda, tutulungan kasi gwapo. Alright? Pero yung hindi ganun na katulad namin, hindi na, pangit yun. Right? So, minsan kasi ganun tayo mga kapatid. So, it's very important na makita natin that Christian kindness must go beyond words. Okay? Kapag sinasabi natin Kristiyano tayo, dapat hindi lang yan nakikita doon sa ating pananalita or doon sa mga sinasabi natin or doon sa mga alam natin na verses, but it should be practical also. Dapat nakikita yan sa ating gawa. It should be seen in our practice, not only in our words. Naintindihan po mga kapatid? Kahit na sabihin na natin, napakarami mong alam sa Bible, or napakadami mong verses na na-memorize, pero napakasama naman yung trato mo sa ibang tao, mga kapatid. That goes against Christianity. Okay? So, yung purpose po ng lesson na ito, mga kapatid, ay maipakita natin yung difference between religion and pure religion. Okay?
Yung tunay mga kapatid na devotion to the Lord Jesus Christ. So unang-una dito sa ating lesson na binasa natin, ito po ay magiging verse by verse na lesson natin. From verse 25 to verse 29, makikita natin dito the test of the lawyer. Okay? Alright? Kasi sa verse 25, makikita natin dyan, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Okay? And yung context nito mga kapatid, ay itong lawyer na ito, pag sinabi natin lawyer, he is a expert of the law. Isa siya sa mga Pharisees. So, alam niya dapat yung pasikot-sikot ng salita ng Diyos o yung Old Testament law. Kaya yung tanong niya is, what shall I do or what must I do to inherit eternal life? Again, mga kapatid, alam natin na yung question is wrong in itself. Amen? Kasi hindi mo kailangang gumawa ng isang bagay. Kasi kung titignan natin yung lawyer, yung expert of the law dito sa story na ito, akala niya he can go to heaven or he can have eternal life by doing good. Kaya sabi niya, what shall I do to inherit eternal life? Alright? So yun, makikita natin, he was a scribe, he was an expert in the law. But actually mga kapatid, hindi siya sincere doon sa tanong na kay Jesus Christ. And makikita natin dyan, doon sa sinabi ni Luke, a certain lawyer stood up and tempted him. Tinest niya si Jesus Christ. May mga taong ganyan. Nagtatanong, pero hindi sincere yung tanong. Nagtatanong, para makita lang kung alam mo yung sinasabi mo or kung alam mo yung pinagsasabi mo. Or tinitest nila kung yung intelligence mo or yung kaalaman mo. They are not really sincere. They are not searching for truth. They are just there to prove their intelligence. At dahil sa mga ganyang mga tao, mga kapatid, ay hindi po talaga, oftentimes, yan yung mga tao, sabihin natin, minsan, hindi naman sinasabi natin imposibleng maligtas. Pero mahirap maligtas. Because ang tingin nila sa Bible, mga kapatid, is just an intellectual exercise. It's not a matter of the heart. For example, mga kapatid, isa sa mga pinakamatalinong tao sa panahon natin ngayon, at isa rin sa mga pinakamayaman, guess kung sino? Or yung pinakamayaman na tao ngayon, according sa measure ng mundo. Sino po? Sino? Si Elon Musk, mga kapatid. Yung taga-Bukod. Si Elon Musk. Diba? Anong ginawa niya? Gumawa ng mga... napakadami naman niyang innovations. Wala po kayong masasabi tungkol sa kanyang intelligence. Okay? So, talagang matalino yung tao. Pero itong si Elon Musk, mga kapatid, he considers himself as a cultural Christian. Okay? Now, iba po yan mga kapatid. He does not consider himself to be a Christian. He considers himself as a cultural Christian. Anong ibig sabihin ni Elon Musk nung sinabi niyang he is a cultural Christian? Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, he acknowledges that Christianity is important when it comes to society. Okay? Ina-acknowledge niya na maganda yung turo ng Christianity. Ina-acknowledge niya na maganda yung turo ni Jesus Christ. Ina-acknowledge niya na mas maganda ang society kapag merong Christianity. Okay? Yun po yung acknowledgement ni Elon Musk. But, he does not believe that the Lord Jesus Christ is God. He does not believe that the Lord Jesus Christ resurrected from the dead. He does not believe that the Lord Jesus Christ is the one who saves us from our sins, from the penalty of sin. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, ang tingin niya lang sa Christianity is in an intellectual level. Alright? At sa panahon natin mga kapatid, maraming taong ganyan. Maganda yung tinuturo ng Bible. Maganda yung tinuturo ni Jesus Christ. But, I do not believe the Lord Jesus Christ is God. I do not believe the Lord Jesus Christ is our Savior. I do not even believe that I need to be saved.
Di ba? Kaya marami pong taong ganyan, mga kapatid. Kaya yung term na cultural Christianity, later on, tingnan niyo po, maraming mag-claim that they are cultural Christians. Alright? So, ganyan po. Remember this, mga kapatid. Don't come to the Bible to argue. Remember that. Huwag po nating basahin yung Bible para lang i-prove kung ano yung alam natin. You see, when we come to the Bible, when we read the Bible, and when we listen to the preaching of the Word of God, mga kapatid, we are here to learn. Amen? Nandito po tayo para matuto tayo, at nang sa ganoon ay yung salita ng Diyos, baguhin po yung bawat isa sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Hindi lang po tayo nandito para madagdagan yung knowledge natin about sa Bible. We are here, mga kapatid, so that we will be changed by the preaching of the Word of God. Because ang katotohanan po sa panahon natin, mga kapatid, ay ito, wala pong ibang pwedeng makakapagbago sa isang tao kundi po yung salita ng Diyos. Okay? Hindi po tayo kayang baguhin ng kahit sino man. Okay? Pwedeng mga experiences, mga kapatid, pwedeng baguhin yung kaisipan natin, yung pag-uugali natin. Pero kung gusto mong mas maging mabuting tao, mas maging mabuting Kristiyano, mas maging mabuting tatay, mas maging mabuting nanay, wala kang ibang pwedeng puntahan kundi ang salita ng Diyos. Alright? It's only the Word of God that can change us. Hebrews chapter 4 verse 12. Very clear po ang sinabi ng Bible. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kasi mga kapatid, kaya minsan pagka nangangaral ng salita ng Diyos, di ba? Ba't ako parang tinatamaan ng salita ng Diyos? Ba't parang alam ni preacher yung kaisipan ko? Ba't parang alam ni preacher yung ginagawa ko? Unang-una, mga kapatid, hindi ko po alam. Kasi wala po akong CCTV sa mga bahay nyo. Diba? At wala akong telepathic na kaalaman or ability. But the reason why ganun yung pakiramdam natin, mga kapatid, is because the Holy Spirit is speaking to us through the preaching of the Word of God. Amen? Amen. Hebrews chapter 10 verse 26. Ano yung sagot ni Jesus Christ? So yung tanong nung lawyer is, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him in verse 26, what is written in the law? How readest thou? Of course, ang tamang sagot ni Jesus Christ is, ano ba yung sinasabi ng Bible? And by the way, mga kapatid, yan lang naman po ang pwedeng puntahan ng isang Kristiyano. Kung meron man pong katanungan sa atin about sa ating pananampalataya, we have to go back to what the Bible says. Amen? Hindi po sa kung anong opinion natin, or yung opinion ng preacher, or yung opinion na nakita natin sa Facebook or sa social media. We have to go back to what the Bible says. Kaya importante po sa isang Kristiyano na alam niya yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Verse 27. And he answering said, ano yung sagot ng lawyer? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And of course, yan po yung totoo kasi nung tinanong din si Jesus Christ, yan yung sagot ni Jesus Christ. Okay? What is the greatest commandment? Same thing, yung sinabi ni Jesus Christ. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love thy neighbor as thyself. Okay? Sa dalawang law na ito, hang all the commandments and the prophets. So, yung law na yan, mga kapatid, loving God and loving our neighbors, yan po talaga yung summary ng buong commandments. That is the summary of the law. Love God and love others. Bakit po yan, mga kapatid? Bakit po yan yung summary ng buong Ten Commandments? And by the way, yung Ten Commandments, mga kapatid, also is a summary of the whole commandment. Napakarami pong commandment pag babasahin nyo yung Exodus at saka Leviticus. Napakarami. Okay? Hindi lang yung Ten Commandments, pero doon natin pwedeng i-summarize. And then, sinamarize pa yung Ten Commandments
sa dalawang commandment. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and then love thy neighbor as thyself. Kasi kung i-divide mo po yung 10 commandments, mga kapatid, I think tatlo doon or apat doon is about loving God. Thou shalt thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Okay? Ano pa? Thou shalt not have no other gods before me. Alright? And then yung iba na dyan, mga kapatid, is about loving others. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, or thou shalt not covet thy neighbor's yung property. Okay? So, ibig sabihin yan, mga kapatid, why is it that that is the summary of the law? Because if you love God and if you love others, you will be able to fulfill the other laws as well. Okay? Kung kaya mong mahalin ang Diyos at kaya mong mahalin ang ibang tao, mga kapatid, and you will be able to fulfill the other laws. Kung mahal mo ang Diyos, mga kapatid, you will not have other gods before God. If you love God, you will not take the name of the Lord your God in vain. If you love others, mga kapatid, you will not lie. If you love others, mga kapatid, you will be faithful to your wife, to your spouse, to your husband. Nagas niyo po? If you love others, you will not steal. Kaya, lahat po ng commandments, mga kapatid, is summarized to those two laws. Loving God and loving others. So, ano pong gusto nating makita dito, mga kapatid? Marami pong Kristiyano alam yung katotohanan na yan. Even itong lawyer na ito, expert of the law, expert of the Old Testament, but here's the thing, mga kapatid, ang pinapakita din ni Jesus Christ, ang tinutumbok dyan ni Jesus Christ is this. Alam mo yung sinasabi ng Bible, pero hindi mo naman sinasabuhay. You know what the Bible says, you know the law, but you are not living it in your life. Yan yung gustong ipakita ni Jesus Christ. Alright? And then, in Luke chapter 10, verse 28, again, ang sagot ni Jesus Christ. And he said unto him, Thou hast answered right. Tama yung sagot mo. Okay, tama yung sagot mo. This do, and thou shalt live. Again, ano yung tanong nung lawyer kanina? Ano yung tanong? Anyone? What shall I do to inherit eternal life? Kayo yung sinasabi dito ni Jesus Christ, kung gagawin mo ito, thou shalt live. Magkakaroon ka ng eternal life. May sabi, why si Jesus Christ nagtuturo pala ng works salvation? Pwede pala natin gawin na, love God and love others, and then magkakaroon tayo ng eternal life. Pwede tayo makapunta ng langit. Here's the thing, mga kapatid. You can go to heaven if you can fulfill all the commandments. Okay? And ang summary niyan is love God and love others. But here's the thing. It is impossible, morally impossible, to fulfill all the commandments. Amen? Alright? And, ganito sabihin na natin, sa isang araw. And one day, for example, you were able to fulfill all the commandments, it is still not enough for you to be saved. Bakit? Puntahan niyo po yung sinasabi ng Bible sa Romans chapter 10, verse 5. Romans chapter 10, and in verse 5. Ano sabi ng Bible in Romans chapter 10, verse 5? Ito, very important. For Moses described the righteousness which is of the law. Okay? So sabi dito, dinidescribe ni Moses yung kaligtasan na manggagaling sa law. O if you will be saved by following the law, ito yung description, sabi niya, that the man which doeth those things, yung tao na ipufulfill lahat yung commandments, sabi ng Bible, shall live by them. Sabi niya ganyan, hindi mo lang pwedeng i-fulfill yung 10 commandments sa isang araw or yung buong commandments sa isang araw. Kailangan mong i-fulfill yung commandments every day of your life. Naintindihan mga kapatid? Hindi ka lang pwedeng makapunta sa langit
just by doing the commandments or obeying all the commandments, kahit na by all the impossibility, at nagawa mo yan, in one day, you still cannot go to heaven. You know why? You still have to live tomorrow and have to fulfill all the laws again. At kung imposible yung gawin sa isang araw, mga kapatid, how much more doing that for 70 years? Diba? Kaya yan, pinapakita mga kapatid that it is truly impossible to be saved by our own works. Amen? Clear po ba? Kaya hindi po dyan nagtuturo si Jesus Christ, mga kapatid, ng works-based salvation. Ang pinapakita niya dyan, mga kapatid, it is impossible for you to be saved by fulfilling the law. Galatians chapter 2, verse 16. Galatians chapter 2, verse 16. Sabi ni Apostle Paul, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Okay, sinabi niya ni Paul, ha? A man is not justified by the works of the law. Hindi ka pwedeng maligtas by doing the law or obeying the law, but by the faith of Jesus Christ. You can only be saved by faith. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by faith of Christ, by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Wala po sa atin, mga kapatid, ang maliligtas by following the law. Very clear. Amen? So, yan po yung turo ni Jesus Christ. Or yan yung sinabi ni Jesus Christ. This do and thou shalt live. But let's go back to the book of Luke, chapter 10. Verse 29. Okay? At makikita natin dito talaga yung kung anong klaseng tao itong lawyer na ito na nagtanong, what shall I do to inherit eternal life? Okay? Luke chapter 10, verse 29, the Bible says, so ang sagot ni Jesus Christ, this do and thou shalt live. Okay, gawin mo ito. Love God and love others. But tingnan niyo po yung lawyer. But he willing to justify himself. Okay? So nakita niya na, wala, hindi ko kayang gawin yun. Posible. I cannot do it. Di ba? I cannot do this. So anong sabi niya ganyan? And said unto Jesus, and who is my neighbor? O, sino yung aking kapitbahay? Who is my neighbor? Ano makikita natin dito, mga kapatid? Yung salita ng Diyos from the Lord Jesus Christ, yung salita mismo ng ating Panginoong Jesucristo, tumama doon sa lawyer. Tinamaan yung lawyer. Nakita niya na, o nga no, hindi ko kayang gawin yun. O nga no, alam ko yung sinasabi ng Old Testament pero hindi ko naman isinasabuhay. O nga no, imposible. So anong ginawa niya, mga kapatid? He tried to excuse himself. Parang gumawa siya ng rason na, sino ngayon yung neighbor ko? Love thy neighbor as thyself. Who is my neighbor? Parang batang gumagawa ng rason para hindi siya mapagalitan or matakasan niya yung kanyang responsibility. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Pag minsan ayaw natin gawin, ang dami nating tanong. Alright? And so ganun po yung ginawa ng lawyer. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, and who is my neighbor? You see, mga kapatid, ang pinapakita dito ng lawyer is kung anong klaseng tao talaga siya. Because pinapakita niya dito is this. He was implying that others do not deserve kindness. Diba? Sino ngayon yung neighbor ko? Kasi pag sinabing neighbor, mga kapatid, unang-unang papasok sa isip ko, yung kapitbahay ko. That's my neighbor. Okay? Ibig sabihin, kung nangangailangan ng tulong, dapat tulungan ko. I should love him as myself. Yun yung sabi ng Bible. Alright? Pero itong lawyer na ito, gumawa pa ng question, who is my neighbor? Very clear. Yung neighbor mo, yung kapitbahay mo, pero gumawa pa siya ng question para, matakasan yung question ni Jesus Christ. Kasi feeling niya is this, kung masama yung neighbor ko, hindi ko dapat siya tulungan.
Basically, sinasabi niya dito mga kapatid is others are not worthy of kindness. Okay? Pwede akong maging kind. I need to choose the people who I need to be kind with. But I cannot be kind to everyone. Yun yung sinasabi dito mga kapatid ng lawyer. He is trying to limit kindness. And then, dyan na papasok mga kapatid yung sagot ng ating Panginoong Jesucristo. The story of the Samaritan. Okay? Or minsan ang tawag natin is the Good Samaritan. Ang sinasabi, the Good Samaritan. Lahat ba ng Samaritan? Bad? Ito, Good Samaritan. Well, here's the thing mga kapatid. Let's go to Luke chapter 10 verse 30. At dito po papasok mga kapatid yung lesson natin about kindness. And Jesus answering said, kasi yung tanong, who is my neighbor? Remember that. And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. Stripped him of his raiment. Grabe naman yung mga hold-up na yan, talagang hinubaran pa. And nung bata ako mga kapatid, para sa akin it doesn't make sense noon na hold up, tapos kukunin pa lahat ng damit. Di ba kukunin lang yung mga importanteng bagay. No? And then lumalaki ako mga kapatid, naalala ko yung isang, yung main church po kasi natin noon mga kapatid, ay marami pong pastor na dumaan dyan, na naging pastor dyan sa main church natin. At I think nung late 80s siguro yun. Merong isang pastor, nagpastor dyan sa High Crest, sa main church natin. Na nung pumunta dito sa town, dito sa Baguio, sa town ng Baguio, is na-hold up. Hold up siya ng gabi. At nung hinold up siya mga kapatid, ay talagang hinubaran siya. Kinuha yung lahat ng kanyang mga gamit. I think pati yung underwear, tama ba? Ay, hindi lang pati yung underwear. Kinuha, so hinubaran siya. So wala siyang damit. 80s, late 80s mga kapatid. Late 80s na ganyan. Walang damit, gabi. Of course, wala namang taxi jeep noon. Alright? So, kailangan niyang umuwi from town papunta doon sa Apugan, sa main church. Dadaan siya sa Luacan Road, mga kapatid. And I believe, noon sa panahon na yun, wala pang mga street light yung Luacan Road. So, maglalakad siyang walang damit. Paano sabi daw, anong ginagawa niya daw? Siyempre, nahiya siyang nakaubad pag may dadaan daw sa sakyan habang naglalakad. Biglang tumatalon sa kanan. Di ba? Siyempre, mabaing nga kasi dyan. Pero yun po isang pinagdaanan ng isang naging pastor dyan sa High Crest, mga kapatid. At doon ko nakita, grabe naman pala talaga yung mga hold-upon na talagang kinuha lahat yung damit. Siguro nakita daw yung Levi's, di pantal na. Alantay. Uy, nagkwento din si jacket na alantay. Alright? But that's the truth, mga kapatid. Yan po yung nangyari dito sa lalaki na ito in the story na binigay ni Jesus Christ. Stripped him of his raiment and wounded him. Okay? Whether sinaksak or kung anong ginawa sa kanya, sinaktan siya, and the thing is here. And wounded him, leaving him half dead. They left him for dead. Basically, mga kapatid, iniwan na para mamatay. Alright? So, here's the thing, mga kapatid. Ewan ko, tanungin ko kayo. Lumabas kayo dyan sa barangay nyo. Alright? Lumabas kayo sa barangay nyo. May nakita kayong isang lalaki na nakahandusay, duguan. Alright? Duguan at nangangailangan ng tulong, almost dead. Anong gagawin nyo? Brother Edgar Naramino. Ha? Tulungan. Praise God. Mabait si Brother Edgar. Joar Jason Naramino. Ha? Kaya hindi polis, ipatiyo mo dito. Yung nag-isa. Verse 7, Naramino. Tulungan. Tulungan. May natamedic na ito. Ay, parang siya. Sa hospital. Di ba?
So, yun yung first na papasok sa isip natin. Tulungan. I think most people, yun po yung gagawin ng karamihan. Tumulong na lang. Kasi nakita mo yung isang tao nangangailangan ng tulong. So, anong first na instinct na gagawin mo? Tumulong. I believe, mga kapatid, hindi lang yan sa mga Kristiyano, but to every person around the world, pag may nakita silang nangangailangan ng tulong, tutulong sila. I believe that is an instinct in our conscience na nilagay ng Panginoon that we should be kind to others. Amen? However, I do think also that in our day and time, maraming tao na instead na tutulong, mag-video. Naintindihan mga kapatid? Maraming mga tao na instead na tumulong, mag-video na lang. Video ang kailangan nun. Ano agad may upload? At makatulong niya, itulong mo kayo. Natayan. Di ba? Minsan ganun ang tao eh. Minsan nga, nakita na ang nangangailangan ng tao, binidyo ganyan, tapos tulungan mo siya. Tulungan. Sige nga, parang katulong. Di ba? Ganun yung instinct natin eh. Tumulong mga kapatid. But nasa panahon tayo, and we'll go to that later, na instead na tumulong, uunahin pa natin mag-video. Ano pinapakita dyan mga kapatid? Baliktad na yung morality ng tao ngayon. Instead na tumulong, ang inisip tuloy, i-post natin ito. Diba? Eh, by the way mga kapatid, kung kahit na na-video mo yan, kung nasa tamang isip ka, ba't mo ipopost? Post mo yung mukha ng tao, ada dyan karot, maligligatan nun, ada dyan karot, kakaasin, ada dyan karot, na-aksidente, or kasapulan na tulong, i-post mo pa yun lang, di ba mga kapatid? Kung ikaw ba, na-aksidente, tapos bibidyo kayo, gusto mo bang i-post ka? Ewan ko lang, kung talagang you are begging for attention, siguro gusto mo. But I think, for most people, ayaw nila. Diba? But oftentimes, ganun po yung panahon natin, mga kapatid. Most people nowadays would take videos first rather than help. Diba? Ganyan yung problema nga. I think, ginamit kong example noon sa yung nangyari doon sa, I think, sa Miami, sa Florida, na meron isang teenager na pinagsaksak and late na nakarating yung mga paramedics. You know why? Kasi walang tumawag ng 911. Buti pa doon meron silang 911. Ito sa atin, 711 lang. 711. Diba? Kung sa kanila may 911, mabilis sana yung responde nun eh. Pero nagtaka sila, bakit walang tumawag ng 911? Tinignan nila yung mga videos, mga kapatid, ng lahat ng mga naandun, anong ginawa ng mga tao nung nasaksak yung teenager? Video sa kanya. Sa mall, nangyari yun mga kapatid. Walang tumawag ng 911. Alright? Kaya kung titignan natin later on, makikita natin, bakit kaya ganun yung reaction yung priest or yung Levite? Parang imposible naman. Mga kapatid, we live in a time wherein baliktad ang morality ng mga tao. Instead na tumulong, inuna pa kung ano yung ipopost. Inuna pa kung ano yung i-upload. Inuna pa kung, uy, may content. Diba? Yan isa mga kapatid, mga content creator, diba? Parang iba talaga yung isip. Eh. Basta may content lang. May ma-post lang. Okay? Alright, chapter 10, verse 31. Again, verse by verse po itong ginagawa natin. Ha? So ito yung first na, so yung scenario na pinakita ni Jesus Christ. Again, ano yung question? Hindi na yung, what shall I do to inherit eternal life? Sinagot na yan ni Jesus Christ. Yung answer dito is, who is my neighbor? Who then is my neighbor? Okay? Yan yung palusot nung lawyer. So yung scenario is this. Merong isang lalaki na kailangan ng tulong, stripped of his raiment, wounded him, and departed him, leaving him half dead, left for dead. Verse 31. And by chance, there came down a certain priest
that way, and when he saw him, he passed by on the other side. Nakikita natin dito, hindi po aksidente na ito yung mga character na binigay ni Jesus Christ. There was a certain priest. Okay? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Pag sinabi natin priest, this is a religious leader. Religyoso itong tao na ito. Makikita natin mga kapatid na itong tao na ito mga kapatid probably knows what the Bible says, what the Word of God says. But anong makikita natin na ugali ng priest na ito? He has no compassion. Walang pag-ibig. Diba? Walang pag-ibig. Tulad ng sabi ko mga kapatid, karamihan siguro ng tao, pag may nakita silang nangailangan ng tulong, tutulong. Diba? Kaya buti nga doon sa generation natin, yung tayong mga millennials, buti na lang tinuro sa atin yung pagiging Boy Scout. Diba? Tinuro yung pagiging Girl Scout. I think doon sa mga Gen Z ang tinuro sa kanan, pagiging Gay Scout. Diba? At least sa atin tinuro yung pagiging Boy Scout mga kapatid. Yun yung Boy Scout eh. Ano yung team ng, ano yung motto ng Boy Scout, Arden? Gay Scout! Diba? Yung Boy Scout, laging handa. Ang may nakita na kailangan tutulong, Boy Scout eh. Diba? Pag may emergency, nandiyan dapat yung Boy Scout, tutulong agad. Diba? Na-enjoy ko sa Boy Scout eh, pagka-camping-camping lang nun. But yan yung tinuro sa atin. Kung titignan po natin itong certain priest na ito, religious leader, wherein, pero pag sinabing religious leader, ito dapat yung taong na tumutulong sa mga tao. Ito dapat yung tao na may compassion sa mga, hindi lang sa kasama niya sa loob ng church, but also people outside the church. Diba? You expect that from a religious leader. Pero ang sabi dito ni Jesus Christ, when he saw him, nung nakita niya yung taong nangangailangan, malapit nang mamatay, anong ginawa niya? Passed by on the other side. Ibig sabihin, naglalakad yung religious leader, tapos nakita niya, uy, parang tao yun, nangangailangan ng tulong duguan. Humihinga pa. Anong ginawa niya? Kaya mo na. Daan na lang ako sa kabila. Agasin mo yung kapsat. Na may mga tao palang ganun, na kaya nilang makita ang isang taong naghihirap, at saka na lang nilang basta iiwan. But this is reality mga kapatid. He saw the man in need, and yet he still looked away. Look at this mga kapatid. Religion without love is hypocrisy. Okay? Kaya po, I believe yan yung ginamit na unang example ni Jesus Christ. A certain priest. Kasi yung pinapakita dyan mga kapatid, it doesn't matter how much you know about the Bible. It's good mga kapatid na marami kang alam about the Bible. It doesn't matter how many times you go to church. And it's good na pumupunta tayo sa church mga kapatid. But if we do not act out in love, daan dyan sa mga nakikita natin na kailangan ng tulong, what use is it na ito pa yung mga ginagawa natin mga kapatid? Di ba? Parang yes, alam natin yung sinasabi ng Bible na tumulong dapat tayo sa ibang tao pero hindi natin ginagawa. Ano pa kwentang nalaman natin yan? Hindi naman pala natin gagawin din lang. Di ba? And many Christians today, mga kapatid, know a lot about the Bible but do not apply what the Bible says. Kaya nga, ang sinasabi dyan ng Bible, this is hypocrisy, this is foolishness. Sabi ni James in chapter 1, verse 22, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Bakit sinabi ni James na alam mo pero hindi mo ginawa, you are deceiving your own self? Okay?
You are hearers of the law and you're not doing it. You are deceiving your own self. Bakit yan yung sinabi ni James? Because here's the thing, mga kapatid. Kung may nakita kang chance to improve yourself, kung may nakita kang chance, mga kapatid, to apply what the Bible says, why would you not do it? Bakit hindi mo pa gawin? Luke chapter 10, verse 32. So, pagkatapos ng a certain priest, sumunod naman, verse 32, and likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him. Lumapit naman at tinignan yung tao, but still same, and passed by on the other side. Diba? Yung Levite, lumapit, tinignan yung victim, tinignan yung nangangailangan, but still did not help. Mga kapatid, nakita mo ng nangangailangan, tapos hindi mo pa tinulungan. Parang, di ba? Hindi mo man lang, kahit hindi man lang humingi ng tulong sa iba para tulungan nila. Or, hindi katulad din siya ni Bar Jason na maghanap ng pulis. Di ba? Para at least may kasamang tutulong. It's just, mga kapatid, just pinapakita dun yung morality ng mga tao na ito. And you know what, mga kapatid, we live in a time when people are emotionally and morally disconnected. Eh bakit po natin nasabi yan? Bakit? Because we live in a time, mga kapatid, where people use the suffering of others to make money on social media. Maraming tao, ginagamit nila yung kahirapan ng iba para sila ay magkaroon ng pera sa social media. Okay na, magkaroon lang sila ng content. People will use the suffering of others. Yung kahirapan ng iba, yung poverty ng iba. Diba? Kasi yan yung gustong panoorin ng tao, naghihirap yung iba. Kawawa naman. I-post natin. Kawawa na nga, ipopost mo pa. Diba? And here's the thing, mga kapatid, we live in time when people feel like they were able to help others by liking a video. Or, di ba? Ang ginagawa nyo, we type to amen. Natulungan natin, amen. Amen. Amen yan, amen. Nakala nila nakatulong na sila. Paano mo natulungan? Nag-type ako ng amen. Nag-type ako ng amen, kaya okay na yan. Mga kapatid, yan po yung society natin ngayon. Kaya kung titignan mo yung story ng Samaritan na ito, or even itong scene na pinakita ni Jesus Christ, kumbaga sa panahon natin, mga kapatid, is just parang modern lang yung setting. Di ba? Kung sa panahon ni Jesus Christ, hindi niya binanggit yung social media o hindi niya binanggit yung mga binanggit ko kaninang mga scenario. But if you take a look at it, it's basically the same with our society. But Luke chapter 10, verse 33. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion on him. Ito pa, mga kapatid. At least, even sa panahon natin, or even sa story na ito na binanggit ni Jesus Christ, meron pa rin yung mga tao na handang tumulong. Yung handang gawin ang tama. Na walang hinihinging kapalit. Kasi ito, mga kapatid, itong Samaritan na ito, nung nakita niya na nangangailangan, he had compassion. Yung dalawa, mga kapatid, very cool. Nakita nangangailangan, pero went the other way. Nakita nangangailangan, passed by on the other side. Labsan tayo lagtan. Pero ito, mga kapatid, nung nakita niya nangangailangan, there was compassion. And yung compassion na yan forced him to act.
Later on, makikita po natin. But itong Samaritan na ito, and again, tulad ng sabi ko, hindi po aksidente yung mga characters na ginamit ni Jesus Christ. Unang-una, religious leader, a certain priest. Secondly, a Levite. Ibig sabihin mga kapatid, isa ito sa mga line ni Moses. Okay? And then pangatlo, mga kapatid, Samaritan. Pag sinabi natin Samaritan, especially pag makikita niyo po dito sa Bible, ito po yung mga tao na Ilocano, kagurgura na Hudyo. Ayaw ng mga Hudyo. Bakit? Kasi sa Old Testament, mga kapatid, kung babasahin niyo po yung Old Testament, nagkaroon po ng division yung kingdom ng Israel. Sa Northern Kingdom, yan po yung Israel. Sa Southern Kingdom, yan po yung Judah. Okay? And sa Judah po, yan po yung masasabi natin na righteous, na sabihin na natin righteous country, sabihin na nga lang natin, yan yung mga pinamunuhan ng mga righteous kings. Alright? Alright? And ang capital nila is Jerusalem. Doon sa north naman, yan naman yung pinamunuan ng mga wicked kings. Yan sila Ahab, sila Jezebel, yan silang lahat. Alright? And ang naging capital nila is Samaria. Okay? Samaria Basa. Samaria. Alright? Yan po yung capital nila. And then, dumating yung judgment ng Panginoon sa Northern Kingdom, pinadala yung Assyrian army, inubos lahat yung mga tao dun sa Israel. Okay? And then may mga paunti-unting natira doon sa Samaria. And then yung Samaria na yun, yung mga taong nagstay doon, yun yung mga tinawag na Samaritan. Alright? And bakit ayaw ng mga Hudyo yung mga yan? Kasi yung mga naiwan dyan na mga Israelites, they intermarried with other nations. Kaya ang tingin nila is mga half-breed. Hindi tulad ng mga Hudyo. Kaya ang tingin nila sa mga nandun is mga aso. Okay? Ganun nila ka-hate. Kaayaw yung mga tao na yun. Mukha, sabihin na natin, ganun sila ka-racist. Napaka-racist naman. Na ganun yung tingin nila sa mga tao na yun. But basically, that's how they look at other people. Kaya pag sinabi natin Samaritan, oftentimes, kung titignan natin, ito pa yung mga tao na unlikely. Di ba? Ito yung mga tao na hindi gusto ng society. Kaya nga even doon sa Great Commission na binanggit ni Jesus Christ, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria. Okay? And also the uttermost parts of the world. Very important na binanggit doon ni Jesus Christ yung Samaria. Kasi, pag sinabi natin, thou shalt be witnesses unto me both in Jerusalem, those are the people around us. Or yung mga taong malapit sa atin. And in Judea, that's the country, those are also the people na nakapaligid sa atin. And in Samaria, those are the people who the society doesn't like. And sabi ni Jesus Christ, we still need to reach them with the gospel. Okay? Kaya hindi po basta-basta yung ginamit dito na character ni Jesus Christ na Samaritan. Because kung titignan po natin, here's the thing mga kapatid, what can we learn here? That when it comes to kindness mga kapatid, it has no race, it has no class, it has no boundary. Yan po ang kindness. Magiging kind lang ako sa mga taga-Baguio. Bayang dagit at taga-Trinidad. Magiging kind lang ako sa mga taga-Trinidad. Bayang dagit at taga-Baguio. Magiging kind lang ako sa mga kapwa ko Pilipino. Bayaan mo na yung ibang lahi. Magiging kind lang ako sa mga Ilocano. Bayaan mo na yung mga Bisaya. Magiging kind lang ako sa mga Kristiyano. Bayaan mo yung mga hindi Kristiyano. Mga kapatid, when it comes to kindness, it should be for everyone. And ito po yung gusto kong makita ng bawat sa atin mga kapatid. Itong mga Jews, they did not like Samaritans. Ayaw nila yung mga Samaritans. And in this particular scene, mga kapatid, kung babalikan natin yung
binanggit ni Jesus Christ that in verse 30, and Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho. So kung titignan natin mga kapatid, the setting here is that the Samaritan was in Jerusalem, surrounded by Jews. Ibig sabihin mga kapatid, more than likely, this Samaritan person, this Samaritan man, never seen kindness from the people around him. Nandun siya sa Jerusalem eh. Ayaw siya ng mga Hudyo. He's a Samaritan. So anong i-expect niya? People will not be kind to him. But here's the thing. Show kindness to others, even when others don't show kindness to you. Pakita ka ng kabutihan sa iba. Kahit na yung ibang tao, hindi maganda yung trato sa'yo. Kasi ganun yung pinapakita dito. Kaya nga hindi po aksidente na ito yung mga characters na ginamit ni Jesus Christ. Kung sino pa yung tao na ginagawa ng kasamaan, kung sino pa yung tao na ayaw ng lipunan, ayaw ng society, siya pa yung may magandang loob. Nakita niyo yung mga kapatid? Kaya ang kindness po mga kapatid, it's not about who deserves kindness. It's about you being kind to others. Kasi yun yung tanong ng lawyer, di ba? Who then is my neighbor? Ibig sabihin mga kapatid, pinipili niya kung sino lang siya magiging kind. Sabi ni Jesus Christ, hindi. Itong Samaritan na ito, ginawan ng masama, probably pinagbabato sa daan, kinakantsawan sa daan, walang gustong lumapit sa kanya. He is in Jerusalem, surrounded by Jews, and yet, he is still kind to others. Kaya huwag niyo pong maging rason na ganito ako, masama ako sa iba, o hindi ako kind sa iba kasi walang nagpakita sa akin ng kabutihan. That's not a reason, mga kapatid. That's not an excuse either. You show others kindness even when others do not show kindness to you. And there's a reason why ginagawa po natin yan, mga kapatid. We have a deeper reason. Balikan po natin yung lesson. Luke chapter 10, verse 34. Hindi itong Samaritan, mga kapatid, hindi lang siya nagkaroon ng compassion. Minsan ganun tayo, oh, naawa ko, wow. Grabe naman, nakakahabag naman sa kalooban. Okay? Pero minsan yung ginagawa natin, yan mo, okay lang siya. Ayaw mo na, okay lang yan. Minsan mga kapatid, pagka ako, may mga members dito sa church na nakakaroon ng problema, ako mismo yung nagpo-problemahan. Di ba? Na gusto mo sanang, kung pwede lang natulungan lahat. Benta ko kayo yung kidney ko, no? Hati-hatian natin. But verse 34, and went to him. So, hindi lang yung compassion, pero yung compassion na may action. And went to him, dinapitan niya, and bound up his wounds, pouring oil and wine. Of course, mga kapatid, yan po ay parang sabihin natin mga early medicine. Wala naman po silang mga antibiotic mo, mga kapatid. Yan ang Biogesic, Alaxan, Betadine. Pero yun na po yung mga ginamit niya, mga kapatid, na pang first aid. And set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. Well, mga kapatid, took about second mile service. Hindi niya lang, may pagpus kay DSWD. I mean, kung at least, yun, okay na, makakatulong na yun eh. Well, makakatulong ka sa ibang tao. Pero itong Samaritan, mga kapatid, may kita mo yung pag-ibig niya sa kapwa niya tao. He gave his time. He gave his effort. Diba? Ano ba? He gave his resources. Ano ba ang sabi ng Bible? He put the man on his own beast, on his animal. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Imbis na yung Samaritan ang nakasakay doon sa kanyang kabayo or doon sa kanyang beast, siya na yung naglakad.
para mailagay niya lang yung biktima or yung nangangailangan doon sa kanyang own horse or donkey or beast. Yun yung kanyang ginawa, mga kapatid. Verse 35. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence. Ito pa, mga kapatid, ay malaking halaga na po ito ng pera. Bakit? Pinambayad ng hotel eh. Magkano hotel sa Baguio? Kung sabihin natin 2,500 o 5,000. He took out 2 pence and gave them to the host and said unto him, take care of him. And whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Huwag mo na siyang singilin. Hindi niya sinabing, o pag nagising siya, siya na lang singilin mo. Hindi, sabi niya, pagbalik ko, at kung magkano man ang nagastos mo, ako magbabayad. Alright? Hindi lang siya tumulong, mga kapatid, for the moment. He planned for the future para ng tao na ito. You see, here's the thing, mga kapatid. When it comes to kindness, hindi lang ito emergency. This is a commitment. Okay? Na kung habang kaya nating tumulong, tumulong tayo. Amen po? That is kindness. Yan po yung kindness na makikita natin. Kaya yung kindness, tulad ng sabi ko, it's not only limited dito sa loob ng church or sa mga mahal natin sa buhay. Kindness, mga kapatid, is for everyone. Now, tingnan naman po natin, mga kapatid. So, tapos na yung story na binanggit ni Jesus Christ. Ngayon, balik naman tayo doon sa lawyer. Kasi, si Jesus Christ, tapos na niyang sabihin yung story, na bumalik na yung attention niya doon sa lawyer. Let's take a look at the conviction from Christ. In chapter 10, verse 36. So, again, yung tanong ng lawyer kanina, who then is my neighbor? Okay, sino yung aking kapitbahay and who is my neighbor? So, pagkatapos ipakita lahat ni Jesus Christ yung senaryo na ito, yung mga characters na ito, ang tanong ni Jesus Christ, binalik yung tanong, which now of these 3, a certain priest, a Levite, and a Samaritan, thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? Sino sa mga ito ang tunay na neighbor? So, binalik ni Jesus Christ yung question. In verse 37, ang sabi ng lawyer, and he said, he that showed mercy on him. Siya yung neighbor. He that showed mercy on him. Talking about the Samaritan. Kaya ang issue dito, mga kapatid, the issue is not who qualifies for our kindness, but whether we are kind people. Naintindihan? Kasi kung ang tinitignan natin ay itong tao na ito, he deserves kindness. Itong tao na ito, he deserves kindness. Yan, he deserves kindness. And katulad lang tayo ng lawyer. Na, and who is my neighbor? Pero ang pinapakita dito ni Jesus Christ is that who qualifies for kindness? Ang pinapakita dito ni Jesus Christ is that you yourself should be kind to all people. Nagets mo, mga kapatid? And he said, he that showed mercy on him. Then said Jesus unto him, ito na, go and do thou likewise. Ngayon nakita mo yung Samaritan na yun, na tumulong sa iba, regardless na hindi siya tinulungan ng iba, ganun din ang gawin mo sa iba. He was kind to others, go and do thou likewise. Christianity, mga kapatid, is not just about what we know, but how we live. Let's go to James chapter 1, verse 27. James chapter 1, verse 27. And probably ito po yung last verse na titignan natin. Tulad ng sabi natin, yung purpose kanina ay makita po natin, mga kapatid, yung tunay na religion. And religion, mga kapatid, is not a ritual.
Religion, mga kapatid, is not just about coming to church, knowing about the Lord Jesus Christ. God knows those are good things. Pero sabi ni James, pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Kasi mga kapatid, pure religion, true religion, is not just about ourselves. It is about others. At kung hindi mo pa maintindihan, mga kapatid, kaya po, the greatest commandment is love God with all your heart, with all your soul, with all your love, with all your mind, and love your neighbors as thyself. What you see there, mga kapatid, is that man is supposed to live for others. Wala po itong sinabing love yourself. Love God, love others. Kaya nga po mga kapatid, mahirap po yung nabubuhay tayo na parang kanta para sa sarili lamang. Diba, bakit tayong mga tatay, we do our best na magsakripisyo, mapuyat, mahirapan sa trabaho, it's because for our family. But ganun yung mga nanay. Ganun din, parehas na sakripisyo because of the family. Diba? Bakit ganun yung ginagawa natin para sa church? Because of others. Why do we go out and with others? Because of others. And that's why meron tayong purpose sa buhay natin, because we understand that life is not about ourselves, it is about others. Amen? So, the question is this. Nakita natin, who are you in the story? Sa mga characters na nabanggit doon, sino ka sa story na yun? Are you the lawyer? Trying to excuse yourself? Justify yourself? Oh, who is my neighbor? Diba? Pinipili mo kung kanino ka pwede maging kind. Are you the priest or the Levite? Too busy, too distracted, masyadong maraming gawin to care about others, to care about people that matter? Or are you like the Samaritan who moved with compassion? Understand, mga kapatid, if you have received kindness, and all of us have received kindness from our Heavenly Father, amen? Kahit na sabihin natin, oh, hindi ako nakatanggap ng kindness sa ibang tao, you have received kindness from God. You know why? You're saved. Ligtas ka ng ating Panginoon Yesu Kristo. You are saved. You have received kindness from God. Ang challenge sa atin this morning is this: go and do thou likewise. Katulad ng sinabi ni Jesus Christ, ganun din ang gawin mo sa iba. People has been kind to you, be kind to others as well. The reason why you are blessed is so that you can be a blessing to others. Oh, napakaganda sana, mga kapatid, na sana lahat ng tao ay maganda ang buhay. Na sana lahat ng tao ay hindi naghihirap. But you know what happens in that kind of, sabihin na natin, perfect society? In that kind of perfect society, mga kapatid, na lahat ng tao ay okay ang buhay at walang naghihirap, you know that kind of society? That is a society where there is no kindness. Because here's the reason why, mga kapatid. You know the reason why maraming sinalanta ng bagyo at meron tayo, mga kapatid, na by the grace of God, He protected us. By the grace of God, He provided for us. You know why, mga kapatid? So that we can be kind to those who are suffering. Naintindihan ko? And so because God has been kind to us, go and do thou likewise. Amen? Let us pray. Dear God, Heavenly Father, once again, nagpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, again for the reminder. Napakarami pong oras, panahon, pagkakataon na hindi po namin isinaayos ang aming buhay at hindi po kami naging
matulungin, nagpakita ng kabutihan sa ibang tao. Panginoon, nawa po ay ayusin mo po ang aming kaisipan. Nawa po, Panginoon, ay maging maayos po ang aming attitude sa pamagitan po ng iyong salita ay mabago po sana ang aming pag-uugali, ang aming mga maling paniniwala. That's why I pray, Lord, na in every situation na dumating po sa amin, if we have the ability to help, Panginoon, ay give us the heart, the compassion, dear God, to be kind to others. I pray, Lord, na tulungan mo po kami. Thank you, Lord, for blessing us. And I hope that we can be a blessing to others as well. Lord, please guide us as we continue on in our lives as believers, as Christians. Tulungan po kami na mas maging mabuting Kristiyano. At sa aming pong panahon para po magdasal, sa aming pong invitation ito po, Panginoon, na makinig sa panalangin ng bawat sa. I also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Let's continue to pray, mga kapatid. I invite you to come here in front and pray, make a decision, make a commitment that you will be kind to others. As God has been kind to you, be kind to others also. Go and do thou likewise. Sige po, mga kapatid. Lord, thank you for this time. Thank you for being kind to us, dear God. And as we continue on in our service, muli po, Panginoon, ikaw po sana ang maging gabay namin as we continue to serve you and worship you, dear God. Lord, thank you for all your provisions and your protection towards us. And also praying in the Lord Jesus Christ. And all God's people say, Amen! Alright, so let's go ahead and proceed po tayo, mga kapatid, sa ating mga offerings. Let's prepare po yung ating mga offerings. And we'll ask si Brother Jazer na lang. And then si Brother Edgar. Sila po bukuha ng mga offering na yung umaga nito. We'll ask si Brother Larry to pray para po sa ating offerings. Gasli nga mga kabalin, thank you kabalin, naliting saon, pagkagan, sa kay kalita, may ikabi na dito na i-biyagmi, inula na dito i-biyagmi, at ang matumpag na dito yung saon, kami panag na i-tabaw, itagang na ito na. Thank you so much. Dapat kumanting ka ng benisyon, dapat na offering, kami alam at mausap kami dito yung naglalakad kami. Pwede manting ka, dapat karalakas ka, tingnan ka ng Jesus. Amen. Sige po, mga kapatid, let's go ahead and give our offerings.